Good morning, everyone. The topic that assigned to me is about the La Indolesia de los Filipinos. So, the La Indolesia de los Filipinos, in English, it is the indolence of the Filipino people. It was the longest essay of Jose P. Rizal that published in La Solidaridad on July 15, 1890, to defend the Filipino against the accusation of Mr. Sanchano that the Filipinos are indolent. Indolent means is a tamad. This is due to the observation of Sanchano to a Filipino farmer who was having a siesta at 9 o'clock in the morning because he was already done on his work. Sabi dito na ang La Indolesia de los Filipinos ay ang pinakamahabang essay na sinulat ni Rizal, and it was published in La Solidaridad. For your information, ang La Solidaridad ay isang organization na binubuo ng mga Filipino students sa Spain. And also take note na nag-aral si Rizal sa Spain at kumuha siya ng majorship in the field of medicine at ang major niya ay yung ophthalmology. Ang main objectives ng La Solidaridad is to ask reform or yung pagbabago sa Spanish government. And they want to increase the awareness of the Spanish to the needs of the Filipinos. Kumbaga, ito yung organization nila na ito ay yung naging platform nila to let the grievances and the problems be heard by the Spanish government. So, ito rin yung ginamit ni Rizal na defensa sa mga Espanyol. Sa madaling salita, sabi, kapag sinabing indolence, ibig sabihin noon ay tamad, sabi ko nga kanina. Pero tama ba ang pero tamad nga ba ang mga Pilipino? Ito yung sinagot ni Rizal sa kanyang article. Dahil ang article na ito ay sort of defense against the pambibintang ng mga Espanyol kung saan sinabi nila na ang mga Pilipino ay tamad. Dahil ethnocentric si Rizal, ay ayaw niya na dinadown ang ibang tao lalo na sa kanyang race. So ayaw ni Rizal na kinukutya, ayaw ni Rizal na inaape, ayaw rin niya na dinajudge yung mga Pilipino. So sa La Indolesia de los Filipinos ay sinagot niya ang tanong na tamad nga ba ang mga Pilipino. Next, according to Rizal, whenever something goes wrong in the Philippines, there is tendency to blame the Filipinos. Ang point dito ni Rizal ay, teka lang, bakit sa tuwing may mali or may hindi magandang nangyayari sa Pilipinas, ay kami agad na mga Pilipino ang sinisisi ninyo? So, in this basis, Rizal tried to analyze the social and political conditions of the Philippines para i-approve yung allegations of Spaniards ay mali. So, Rizal's thesis in this essay was simple, that Filipino were not born lazy, but had a tendency to become lazy. Acknowledging the tendency for the Filipinos to become indolent due in the part of the tropical climate, Rizal noted that it was the European, surrounded by servant, who was the paragon of laziness in the tropics. So according kay Rizal, hindi kami pinanganak na tamad, kundi may mga factors na kailangan i-consider kung bakit nagiging tamad minsan ang mga tao. Or minention niya na yung katulad ng climate ng Pilipinas na tropical climate, meaning na mainit yung klima talaga, na maaring maging dahilan para maging tamad yung mga Filipino. At sabi din ni Rizal, kayong mga taga-Europe ang tamad dahil meron kayong servant or meron silang katulong. Next, after the analysis of Rizal, ay nagkaroon ng two sets of factors. First factors is those attributable to the Spanish colonizer, o mga bagay na masisisi natin or maiugnay natin sa mga Spanish influence kung bakit may tendency na maging tamad ang mga Filipino. Ang second factor is those attributable to the Filipinos' own faults. Sabi din ni Rizal, hindi naman lahat ay mali sa Spanish. Minsan ay may mga Pilipino din ang nagkakamali
Yung mga bagay din si Rizal na sinisi sa mga Pilipino kung bakit tamad ang mga Pilipino. So, magsimula tayo sa Spanish. Kung ano yung attribute nila. First is the wars and internal disorder that followed Spanish conquest. So, majority ng mga ng Pilipinas noon ay yung nire-recruit ng mga Spaniards para sa pandagdag na army nila. At sila ay lumaban dun sa gera dahil nire-recruit nga sila as a soldier, ay lumalaban sila sa gera at madalas hindi na sila nakakabalik sa tahanan or sa kanilang pamilya na nakakapag-reduce ng mga number of potential farmers, fishers, ganun pa, and mga laborers. So, kaya sinabi ni Rizal na we are not lazy. Paano kami magtatrabaho every time na you want to expand your kingdom or empire in Southeast Asia ay kinukuha nyo kami as a soldier. So, paano kami magpo-focus sa mga trabaho namin? Next is piratical attacks on coastal towns and villages by Muslim pirates. May mga pirata na bigla-bigla na lamang na umaatake sa mga isla or sa mga pangpang. So, kaya nabawasan yung mga nakatira sa mga coastal villages dahil sa pag-atake at yung iba lumilipat na sa mga tirahan, sa ibang tirahan. Kaya naman, lumilipat sila ng tirahan dahil ninanakawan sila ng gamit. So, ang tendency, kapag lumipat sila ay nawawalan na tayo ng mga mangingisda. Next is forced labor in shipbuilding. So, sa persang pagtatrabaho sa mga Pilipino, paggawa ng barko, para sa galleon trade at ni-require yung Pilipino sa paggawa nito. Sino naman ang gaganahang magtrabaho kung malayo sila sa pamilya nila, 'di ba? At dahil dun sa galleon trade, nagsara din yung maliliit na businesses ng kapwa nating mga Pilipino. So, imbis na magsipag sila or ma-motivate, ay hindi na kasi dahil nagsara na yung kanilang pagkakakitaan. At pinersa na lamang sila na magtrabaho doon sa barko. Next is the government neglect and apathy to agriculture, industry, and commerce. Hindi kami tamad, sabi doon. Wala kang talagang pakialam, wala lang talaga silang pakialam ang gobyerno ng Spanish sa mga Pilipino. Sabi doon, hindi man lang kami, imbes na i-motivate, yung katulad ng sinabi ko kanina, hindi man lang sila i-motivate para sa pagpapalago ng kanilang crops. Or kaya naman, yung bibigyan man lang sila ng ayuda or tulong kapag mahina yung ani nila. Walang ganon ang Spanish government na kung saan pwede yung makatulong sa kanila para mag-pursue sila or magtiyaga or ma-motivate sa pagtatanim. Next is the absence of material and moral incentives to work harder. Wala man lang reward or kahit simpleng pagkilala sa mga Pilipino na nagsisipag magtrabaho. Bakit nga ba mag-effort kung wala ka namang makukuhang dagdag or kahit pasasalamat man lang galing sa mga Spanish? Or hindi ka uunlad kahit anong sipag mo kasi kontrolado ng mga Espanyol yung yaman mo. Paano ka gaganahang magbanat ng buto kung lahat ng bunga ng pawis mo ay sila rin yung nakikinabang? Kaya talagang tatama rin ang mga Pilipino. Next is the teaching of the Spanish missionaries that heaven is for the poor. Yon, tinuro ng mga praile na ang mga mahirap ay mas malapit sa langit. Kaya para bang naging okay lang na mahirap ka, imbes na hikayatin kang maging masipag para umasenso, para parang sinasabi nila na mas mabuti naman ang mahirap ka para sure ka na pupasok ka sa langit. Kumbaga pag mayaman ka, impyerno yung pupuntahan mo. Eh di parang sinabi na huwag ka na lang magsikap kasi baka mawala yung ticket mo para sa langit. Parang minamanipulate ng mga Espanyol yung kaisipan ng mga Pilipino noon. Para hindi magreklamo yung mga Filipino sa mga pinapagawa ng mga Espanyol. Ang sunod is too much government restrictions and red tape in the approval of permit to transact business. Sobrang daming prosesong dadaanan
or puro papel, papeles na pirma at minsan at syempre hanggang ngayon nangyayari pa rin to, yung may mga lagay-lagay. Hindi lang natin, syempre hindi natin alam kung saan, pero may mga ganyan pa rin sa panahon natin ngayon. Parang lang simula tayo ng negosyo, yun, pagdadaanan mo nga yung puro papeles, puro pirma, tsaka yung ang lagay. Ang ending, walang gana na yung mga Pilipino na magnegosyo kasi ang hirap ng pagdadaanan. Kaya hindi tamad ang mga tao dahil pagod na agad sa red tape bago pa man makapagsimula. At last is the encouragement and the propagation of gambling. Imbes na turuan ng mga tao na magtrabaho ng maayos o mag-ipon, ay mas pinopromote pa yung sugal o ginawang libangan ng marami kapag parang mas may chance pang yumaman sa tsamba kaysa sa trabaho, di ba? Kung ganyan ang sistema, sino pa nga ba ang hindi mawawalan na ng gana sa matinong trabaho? Kahit hanggang ngayon, ano pa din ang pagsusugal, parang marami pa rin nakakapit, kumbaga, yung mga online games ngayon. Maraming nalululong sa ganyan. Pero at the end, ay parang naghihirap pa rin sila. Or mas malaki yung talo kaysa sa panalo. Parang doon na nila, doon na nila inilaan or doon na nila inasa yung pagiging mayaman or pagtatrabaho. Now, we're moving on naman sa pagkakamali naman ng mga Pilipino. Kanina ay pagkakamali ng Espanyol, ngayon ay pagkakamali naman ng mga Pilipino. We have four. The first is the feeling of inferiority. The feeling of inferiority is the prevalence of feeling of inferiority among the Filipinos paralyzed and tendency towards advancement and develop in the area of giving up without fighting or exerting effort. So, dahil sa paulit-ulit na turo ng mga Espanyol, na tayo ay mababang uri lamang, naniniwala na rin ang mga Pilipino na hindi nila kaya. Na nawala na ng tiwala sa sarili. Parang laging may takot o duda na baka hindi nila kayanin o hindi nila kaya yung isang bagay. Kaya kahit may pagkakataon ay hindi sumubok yung mga Pilipino. Parang iniisip na lang natin na talo na rin naman tayo sa huli, wag na lang, parang ganon. Piniredict na agad natin yung mangyayari. Next is the placing the hopes or miracles. Nurtured with the story of anchorites who lead a contemplative and lazy life. The Filipinos spend their money to the church, giving money to the church in the hope of miracles and wonderful things. So, imbis na kumilos at magsikap, ay umaasa na lang tayo sa himala ba? Ganon. Maraming Pilipino noon na inuubos ang pera sa simbahan sa pag-asang may biglang biyaya or milagro. Dahil sa mga kwento ng mga taong walang ginawa, pero banal, parang na-influence tayo na baka sapat na yung dasal lang. Hindi masama ang pananampalataya, pero kulang kung wala tayong gawa. Parang yung ano ba natin ay inano na lang natin sa hope natin na may mga miracle na ay yung dadating na lang yan na ganon, na malulutas din yan nang wala akong ginagawa, hintayin ko na lang. Parang inasan na sa miracles ng parang miracle, yung inano na lang sa hope, umasa na lang sa mangyayaring himala, parang ganon. Next is lack of spirit to pursue lofty purposes. As their minds had been continued that they belong to an inferior race and should not aspire to be the greater than curate, Filipinos sealed and shaped their actions to be in conformity with the most pernicious routines not based on reason but imposed and force. Tinuturuan tayong huwag tayong mangarap ng mataas, parang ganon. Lalo na kung mas mataas pa sa Pari or Kastila. Dahil doon, kahit may talento at galing yung mga Pilipino, ay hindi nila ginagamit sa mataas na pangarap. Kasi nga, ay tinuro sa atin na huwag mangarap ng mataas.
mas pinili na lang na sumunod at sumama sa agos kesa lumaban para sa mas malalim na dahilan ba. Hindi dahil tamad, kundi dahil napaniwala tayo na hanggang dito lang yung kakayahan natin. Next is lack of national sentiment. The lack of national sentiment breeds another evil, which is scarcity of any opposition that measures that are prejudicial to the people and the absence of any initiative that rebound to their welfare. Ayon kay Rizal, yung kawalan daw ng pambansang damdamin ay nagbubunga ng mas malaking suliranin. Ang kakulangan ng pagtutol sa mga patakarang makasasama sa sambayanan at ang kawalan ng inisyatibong magtaguyod ng kapakanan ng bayan. Noon wala tayong matibay na pagkakakilanlan bilang iisang lahi or bansa. Kanya-kanya ang mga tao, walang pagkakaisa. At saka mas inuuna pa yung inuuna pa ng ilan yung pansariling interes baga kaysa sa kapakanan ng bayan. At pinalalag ito ng mga Espanyol na sinasadyang hati-hatiin yung mga rehiyon at yung kultura at yung paniniwala ng mga Pilipino upang hindi baga magkaroon ng pagkakaisa yung mga Pilipino noon. At dahil dito ay naging mahirap din para sa mga Pilipino ang lumaban or magsama-sama laban sa pang-aabuso ng mga kolonyal or ng mga Espanyol. So sa madaling sabi, kung walang malasakit sa bayan ay walang pakialam kung inaapi man ang kapwa. At kung walang pagkakaisa, hindi natin may tataguyod yung tunay na kalayaan at pag-unlad ng ating bansa. So in conclusion, sa La Indolesia de los Filipinos ay matapang na ipinagtanggol ni Jose Rizal yung mga Pilipinos laban sa paratang ng katamaran. Ipinalawanag niya na hindi tamad ang mga Pilipino sa kanilang likas na pagkatao kundi naging ganito ito dahil sa iba't ibang salik tulad ng pananakop ng Espanyol, sa pilitang paggawa, kawalan ng suporta mula sa gobyerno, pang-aabuso sa relihiyon, at yung matinding init ng klima na meron tayo dito sa Pilipinas na hindi ang akma sa physical na paggawa. So, lahat ng ito ay nag-ambag sa pagkakasira ng sigasig ng Pilipino sa pag-unlad. So, gayunpaman, naging patas si Rizal sa pagtukoy na may mga pagkukulang din ang mga Pilipino mismo. Yun, tulad ng kawalan din nga ng tiwala sa sarili, sobrang pag-asa sa mga milagro, yung mga miracles ng churches, kakulangan din sa mataas na pangarap o yung edukasyon, at kawalan ng pagkakaisa bilang isang bansa. Hindi ito para hiyain ang sariling lahi or ng sarili nating race, kundi para hikayatin tayong magising at kumilos tungo sa pagbabago. So, sa huli, ang sanaysay ni Rizal ay hindi lamang depensa kundi isang paanyaya sa pagmulat or gusto niyang iparating na hindi tayo tamad kundi biktima ng sistemang sumikil sa ating kakayahan at pagkaunawa natin sa kasaysayan. Doon magsisimula yung pagbangon natin. Kaya dapat nating patunayan na tayo ay masipag, matalino at may dignidad at may kakayahang baguhin ang ating kinabukasan. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Marie Chris RB, your reporter, and thank you!